Kaparehong files na may siniwalat ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ang hawak din umano ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Chismis ang turing sa ngayon ng palasyo sa tinaguriang Cabral Files na inilabas ni Congressman Leandro Leviste. Siguro mga second or third week of September ko nakuha yon sa akin. At inilabas ko yan sa ICI during the interview with first time na interview ni Yusek Cabral. At nataranta siya noon. Nakita niya bakit meron ako noon. Nataranta siya. Kita ko agad eh. Nataranta siya eh. Tapos nung pinapa-explain ko sa kanya yung mga numbers doon. Naninig siya eh. Bigla siyang inubo. Humingi ng tubig. Dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral nataranta ng makaharap at matanong ni Mayor Benji Magalong ukol sa mga dokumento ng Cabral Files. Welcome back to Kaakibat TV. Matapos nga gumimbal sa publiko ang balitang nasawi ang isa sa itinuring na prime witness sa kontrobersya ng flood control project na si dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral na di umano natagpo ang wala ng buhay sa malalim na bangin sa bahagi ng Quezon Road sa Tuba, Benguet ay maraming netizens ang kinabahan at dismayado na baka mauwi sa wala ang investigasyon sa most corrupt budget sa kasaysayan ng Pilipinas sa panunungkulan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kung saan isa sa katanungan ng netizens kung paano na lang ang mga dokumento na hawak ni Catalina Cabral. Ngunit ilang araw ang lumipas matapos ang insidente ay ginulat ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ang publiko na ayon pa ng butihing kongresista ay may hawak ito ng mga dokumento na mula mismo sa opisina ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Ngunit ang nakakalungkot at nakakadismaya ay ang reaksyon at pahayag mismo ng palasyo na itinuring pa itong isang chismis ang tinaguriang Cabral Files. Chismis ang turing sa ngayon ng palasyo sa tinaguriang Cabral Files na inilabas ni Congressman Leandro Leviste. Ayon naman kay Leviste, si dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral mismo ang nagbigay sa kanya ng mga file. Ang laman ng umano'y Cabral Files sa pagtutok ni Tina Panganiban Perez. ng 30%. Inilabas na ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ang mga file na ibinigay raw sa kanya ni yumaong DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Sa isang Facebook post, sinabi ni Leviste na nakuha raw niya ang files matapos makipagpulong kay Cabral noong June 11, ilang araw bago siya formal na manungkulan bilang kongresista noong June 30. At noong August 11, matapos sumulat kay nooy DPWH Secretary Manuel Bonoan. Kasama sa files na ina-upload ni Leviste ang mga binigay raw sa kanya ni Cabral para ipaliwanag ang high-level budget allocation formula ni Cabral. Nakasaad niya rito ang formula na susundin para sa alokasyon sa bawat rehiyon at bawat distrito para masigurong mailalaan ang pera sa mga proyektong makakapag-ambag ng malaki sa kaunlaran at mapapakinabangan ng marami. Pero sabi ni Leviste, hindi ito nasusunod. Ang lumalabas po, wala talagang formula. Dahil tingnan natin, may mga malalaking distrito na malaking land area, malaking population, pero mas maliit ang budget kaysa sa ibang mga maliliit na distrito na mas maliit ang population at land area. May mga distrito na mahirap na kailangan ng pondo, pero maliit ang budget. Pero ang isang napansin ko at paumanhin po na medyo direct ang sasabihin ko, yung mga distrito na may maraming kontraktor, yun po ay mas mataas ang kanilang mga allocable budgets. Sa isang kasunod na post, inilabas naman ni Leviste ang binigay raw sa kanya ni Cabral na 2025 DPWH budget per district summary. May nakalagay ritong NEP restored na mahigit 401 billion pesos. Ang NEP restored po ang taon-taong alokasyon. Kaya po, narinig ko nga din mula sa DPWH mismo ang terminology NEP restored sa aming mga meetings kasi yun yung restored budget taon-taon. At dinagdagan po ng 30M kada distrito sa 2025 ito. Para sa allocable na yun, ang district congressman
ang pwedeng mag-allocate ng budget. At yan po ay nasa halaga ng 401 billion pesos sa 2025. Sa dalawang listahan, magkakapareho ang lumabas na top 5 legislative districts pagdating sa allocables para sa 2025. Pero idiniin din ni Leviste na posibleng hindi ang mga kongresista ang proponent para sa buong halaga para sa kanilang distrito. Meron din anya kasing outside allocable na alokasyon daw ng iba't ibang proponents. Kaya anya umabot sa mahigit 1 trillion pesos ang kabuuang pondo ng DPWH sa 2025 budget. Ang outside allocable na ang pinalalabas ay ang DPWH ang nagde-decide ng alokasyon ay actually binubuo ng mga proyekto na ang proponent ay mga tao sa labas ng DPWH. Kabilang po doon mga cabinet secretary, undersecretary, at mga pribadong individual. Nang hinga ng reaksyon ng Malacanang, sinabi ni Palace Officer Undersecretary Claire Castro na magre-react lang ang palasyo sa mga dokumentong na-authenticate o napatunayan ng totoo ng DPWH. Sa isa pang hiwalay na post, inilabas naman ni Leviste ang listahan ng 2025 DPWH budget kung saan nakalista ang mga allocable, outside allocable, DPWH initiated at Congress initiated. Nilinaw ni Leviste na ito ay galing sa ibang source mula sa DPWH. Makikitaan niyang tumutugma ang impormasyon sa ibinigay umano sa kanya ni Cabral. Pero hindi raw lahat ng nakalista ay pangalan ng tao. Mga codes o mga terms like leadership. Kaya yung binanggit na din ni dating Secretary Manny Bonoan sa isang Senate hearing na leadership fund ay tila nandoon po sa outside allocable. Naibigay na raw ni Leviste sa ICI at Ombudsman ang files. Humingi siya ng paumanhin sa mga nasa mga listahan, pero pinatotohanan niya ang mga ito. Tinataya ko ang buhay ko na iko-compare na authentic ang mga files na ito. Dahil hindi naman po lang ako ang may kopya ng mga files na ito. Marami pong iba ang mga nakakuha ng mga files na ito sa DPWH. At matapos nga inilabas ni Congressman Leviste ang nasabing dokumento, ay nagpaunlak agad ng interview si Baguio City Mayor Benji Magalong via Zoom sa UNTV News na kung saan ibinulgar nito na ang hawak na dokumento ni Congressman Leviste ay kapareho ng dokumento na kanyang hawak. Hindi ko alam sa kanya. Hindi ko alam sa kanya kung saan niya nakuha. Pero I have, looking at the numbers na pinapakita niya, I have the same files. Kaparehong files na may siniwalat ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ang hawak din umano ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Nakuha niya ang maito noong nagsisilbi pa siyang Special Advisor ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ngunit ang nakakagulat sa kasunod na ibinorga ni Baguio City Mayor Benji Magalong nang minsang humarap sa ICI si dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral ay natanong ito sa nasabing dokumento na kung saan biglang nataranta at nanginig na biglang humingi ng tubig ang dating DPWH Undersecretary na si Catalina Cabral. Para sa buong kwento, narito ating panoorin ang video. At natanong niya tungkol dito si dating DPWH Yusek Catalina Cabral nung una itong humarap sa komisyon. Siguro mga second or third week of September ko nakuha yun sa akin. At inilabas ko yan sa ICI during the interview with first time na interview ni Yusek Cabral. At nataranta siya noon, nakita niya bakit meron ako noon. Nataranta siya, kita ko kagad eh. Nataranta siya eh. Tapos nung pinapa-explain ko sa kanya yung mga numbers doon, nanginig siya eh, bigla siyang inubo. Humingi ng tubig. Tapos habang umiinom ng tubig, nanginginig siya. Tapos hirap na hirap siyang explain. Nagpapalusot siya eh. Pero alam ko familiar siya doon sa ako na yun eh. Sa file na yun. Sinabi rin ng alkalde na binigyan niya ng kopya nito si DPWH Secretary Vince Dizon. Ako nagbigay sa kanya kasi nung binigay siya hindi niya alam eh. Pinakita ko muna sa kanya eh. Pati yung mga iba't ibang mga commissioners binigyan ko rin sila ng mga files.
Naniniwala si Mayor Magalong na malaki ang maaaring maitulong ng binansagang Cabral Files sa investigasyon sa katiwalian sa DPWH. Oo, malaking bagay yung file na yun kasi doon mo makikita bakit nagkaroon ng malalaking pondo yung mga distrito ng engineering ng DPWH. Iba't ibang distrito niya. When in fact, yung kanilang absorptive capacity napakaliit lang naman. Bakit 2.5 at magiging 20.9 billion katulad sa Mindoro? Hindi lang yan, marami pa yan sa iba, sa Metro Manila, sa Regions 1, Regions 2, Regions, halos lahat ng nakinabang makikita mo talaga doon glaring yung mga pagtaas nun. At imposibleng hindi alam ng mga mambabatas yun. Napaka-imposible na hindi alam. Unang isiniwalat ni Congressman Leviste ang tungkol sa file na ibinigay anya sa kanya ni Yusek Cabral sa tulong ni Secretary Dizon. Ngunit sa isang panayam itinanggi ng kalihim na authenticated niya ang naturang files dahil hindi pa niya anya ito nakikita. Sa kasalukuyan, nasa pag-iingat na ng ombudsman ang computer kung saan pinaniniwala ang nakasave ang controversial files ng yumaong Yusek Cabral para sa digital forensic examination. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!